Si kalihim ng Estado ng US na si Marco Rubio ay namahala sa pagbabago ng patakarang panlabas ng Amerika na inuuna ang kalakalan kaysa tulong at muling pagtutok sa kanlurang hemispero. Ramdam ang epekto nito sa Israel at buong gitnang silangan. Ano ang susunod na mangyayari dito? Kausap natin si State Department spokesperson Tommy Pickett para sa pananaw ng Amerika. Maligayang pagdating sa American View kasama ang tagapagsalita ng State Department na si Tommy Pickett. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para makasama kami rito. Hindi mauubusan ng paksang pag-uusapan kahit 25 minuto lang ang meron tayo. Simulan na natin, kalihim ng Estado, Marco Rubio. Hindi siya ang tamang tao para sa patakaran panlabas ni Donald Trump. Wala siya sa MAGA at karibal pa sa politika. Hindi man siya kilalang maapoy magsalita, pero ginagalang siya sa iba't ibang panig ng politika. Nakapag-adjust na ang taong ito at gumanap bilang kalihim ng Estado at tagapayo sa pambansang seguridad. Ibig sabihin, ilaad muna natin ito. Paano siya naging mahalagang bahagi ng pagbabagong ito sa patakarang panlabas kahit hindi siya mula sa Trumpian na background? Sa totoo lang, hindi ko alam kung tatanggapin ko yung paglalarawan na yan tungkol sa kanyang background. Pero ang gusto kong bigyan diin dito sa simula pa lang ay na ito ay patakarang panlabas ni Pangulong Trump. Si Pangulong Trump ang nagtatakda at kami ang nagpapatupad ng patakarang panlabas. Alam ko ring ikinararangal ni Sekretaryo Rubio ang mapabilang sa A-class team na binuo ng Pangulo. Ipinatutupad ang agenda ng Pangulo, kaya lahat ay nagsisimula sa itaas. Nagsisimula ito sa malinaw na layunin na ibinibigay ni Pangulong Trump tungkol sa agenda na gusto niya makita. Ang mga prinsipyo na gusto niya makita. Pagkatapos, kitang-kita ang pagtutulungan ng team niya para maisakatuparan ito. Kaya si Sekretaryo Rubio, pinararangalan na maging bahagi ng team na yon ay ipinatutupad ang patakarang panlabas ng Pangulo. At, sa bawat pagkakataon, tinitiyak na isinasakatuparan niya ang bisyon ni Pangulong Trump. Hindi pangkaraniwan si Pangulong Trump bilang Pangulo at kakaiba rin ang kanyang patakarang panlabas na sa ilang bahagi ay nagdulot ng magagandang resulta. Magkakasama sina Sekretaryo Rubio, Panggalawang Pangulo Vance, Jared Kushner at Steve Witkoff, kasama ang iba pa upang ipatupad ang patakarang panlabas na ito. Ibig ko sabihin, nang hindi na pumapasok sa lahat ng intriga sa palasyo, wala tayong oras para sa lahat ng yan. Ibig ko sabihin, paano nga ba eksaktong natutukoy kung anong papel ang ginagampanan ng kalihim sa bawat issue? Kailangan nating sagutin ang mga tanong sa intriga sa palasyo kasi hindi nila mapawalang halaga ang mga nagawa. Kaya siguro maraming pilit na pagtutuon ng pansin dyan. Mayroon kang isang team na sobrang nagkakasundo, laging nag-uusap, at gaya ng binigyan diin ko, ipinatutupad ang bisyon ni Pangulong Trump. Malaki ang mundo, at maraming issue na nakaapekto sa mga Amerikano. At determinado kaming isulong ang aming mga interes sa tuwing kaya namin at sa bawat pagkakataon na posible. Sa tingin ko, kapag pinag-uusapan ang di karaniwang katanian ng presidensyang ito, kung gagamitin ang salita mo, sa tingin ko, bumabalik pa rin ito sa isang prinsipyong batay sa common sense. Kumikilos ang mga bansa, batay sa kanilang mga pambansang interes, at isusulong ng Estados Unidos ang aming mga pambansang interes. Mukhang common sense ngayon. Dati hindi ito karaniwan, pero ngayon, normal na. Ganito kami lumalapit sa mga bagay at madalas din itong binabanggit ng kalihim. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo pwedeng makipagtulungan sa ibang mga bansa. Sa totoo lang, kabaliktaran pa. Kung alam mo ang interes mo, mas madali makipagtulungan sa mga bansang kapareho ng interes. Kapag di tugma ang interes nyo, klaro rin sa'yo. Hanapin natin ang paraan para malampasan ito. Hanapin natin ang paraan para malusutan ito. Hanapin natin ang paraan para umusad. Mas pinadadali nito ang pagpapatupad ng mga bagay. Binanggit mo ang karamihan sa mga kasamahan ni Pangulong Trump tungkol sa patakarang panlabas. Totoo talaga, gaya ng sinabi ko, na pangunahing koponan sa patakarang panlabas. May mga tao sa mundo na nagtutulungan para ipatupad ang agenda ng Pangulo. Pag-usapan natin ang pagpapatupad ng adyenda ng Pangulo, lalo na sa Israel. May mga nagsasabing kontrolado ng Israel ang patakarang panlabas ng Amerika at may ilan din sa Israel na nagsasabing si Pangulong Trump ang nagdidikta kay Benjamin Netanyahu. Talagang nakadepende ito sa pananaw mo. Ibig sabihin, naging napakasensitibo talaga ng panahong ito sa relasyon ng US at Israel, lalo na ngayon na lumalaki ang kakulangan ng suporta mula sa mga demokratiko at lalo na ngayon na may ilang bahagi ng Republican Party na kumakalas na rin ng kanilang suporta. Paano pinamamahalaan ngayon ng kalihim at ng kagawaran ng Estado ang relasyong ito? Tingnan mo, ang Israel ay nananatiling matibay na kaalyado ng Estados Unidos. Makikita natin si Pangulong Trump na tinutukoy, ipinatutupad at isinusulong ang mga interes ng Amerika, lalo na kung tumutugma ito sa ibang bansa. Tulad ng nabanggit ko, nagtutulungan kami roon. Hindi maikakaila ang matibay nating relasyon sa Israel at iba pang bansa sa rehiyon. Sobrang tibay ng ugnayan. Nakikita natin ang Pangulo na tumutupad sa mga pangako,
tulad ng paglilipat ng embahada sa Jerusalem bilang pagkilala sa kapital. Nakikita mo ang Pangulo ngayong araw. Muling tinatalakay ang Abraham Accords. Ang makasaysayan inisyatibang ito ay muling nagpapakita ng kakaibang paraan ng Pangulo kung gagamitin ang termino mo. Naging posible lamang ito dahil sa pamumuno ng Pangulo pagdating sa Abraham Accord. At sa tingin ko, nakikita natin na patuloy na pinag-uusapan ng Pangulo iyon. Patuloy niya talagang pinag-uusapan iyon kasama na ang paghahanap ng paraan para mapalawak ang Abraham Accords. At sa pinakaugat, sa tingin ko ang mahalaga dito ay bumabalik ito sa pagbisita ng Pangulo sa rehiyon. Pinag-usapan niya ang ginintuang panahon para sa gitnang silangan. Yan ang layunin ng Pangulo. At hindi naman iyon kontrobersyal o hindi dapat maging kontrobersyal. Kapayapaan, kasaganaan, sobra niya. Iyan ang nais makita ng Pangulo sa napakarami sa mga relasyong ito at gumawa na siya ng mga konkretong hakbang para maisakatuparan iyon. Manatili tayong nakatutok sa gitnang silangan dahil napag-usapan mo ang Abraham Accords. Binanggit ni Pangulong Trump sa pagpupulong nila ni Pangulong Aoun ng Lebanon ngayong linggo. Gusto niyang mapasama ang Lebanon sa Abraham Accords para maging mahalaga sila sa hinaharap. Malayo pa ito, pero pinangunahan ni Kalihim Rubio ang pagpapatupad ng trilateral na balangkas ng US, Israel at Lebanon. Naghahanap ng paraan para alisin ang Hezbollah sa Timog Lebanon at magtaguyod ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Kapag may humawak ng pamumuno, ibig sabihin inilalagay nila ang sarili sa panganib. May tiwala ba si Sekretaryo Rubio kahit mahirap tanggalin ang Hezbollah sa Timog Lebanon na magiging matagumpay ang balangkas na ito? Nakita natin ang makasaysayang pag-unlad. Walang nagmamaliit sa mga hamon na hinaharap natin at siguradong hindi ko rin ginagawa iyon dito. Nakita natin ang makasaysayang pag-unlad at pinakamataas na antas ng pag-uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng pamahalaan ng Lebanon at Israel sa nakalipas na mga dekada. Mula simula, nakatuon ang Estados Unidos sa pagbibigay ng pagkakataon para sa tapat na pag-uusap, mga tapat na talakayan na maganap. At nakita natin na naganap ang mga pag-uusap na iyon. Nakita natin ang paglulunsad ng mga unang pilot zones na siyang pagpapatupad ng balangkas na ito sa ilalim ng koordinasyon ng Trilateral Coordination Group na inihayag bilang bahagi ng balangkas na ito. Kaya walang sinuman ang minamaliit ang mga hamon na nasa harap natin. Talagang wala. Nakagawa na tayo ng makasaysayang pag-unlad at patuloy pa rin tayong umuunlad. Ang pinakabagong hakbang dito ay ang pagpupulong sa Oval Office kasama ang Pangulo ng Estados Unidos at ang Pangulo ng Lebanon. Kaya tuloy-tuloy ang pag-unlad natin. Inaasahan naming maipagpatuloy ang pag-unlad na iyon. Pero malinaw kami tungkol dito at malinaw kami sa mga layunin. Mulay, tulad ng nabanggit ko kanina, kapayapaan, kasaganaan at ang soberanya, bagay na bagay sa sitwasyong ito. Seguridad ng Israel at soberanya ng pamahalaan ng Lebanon. Ang mga prinsipyong iyon ay napagkakasunduan ng mga panig dito. Pinagkakasunduan at tinitiyak na gumagawa tayo ng mga hakbang para buwagin ang infrastruktura ng terorista upang maging ligtas ang Israel at upang ang pamahalaan ng Lebanon ay magkaroon ng ganap na soberanya sa Lebanon. Oo, gusto ko magtanong dahil may mga parusang ipinataw 3 o 4 na linggo nang nakalipas sa ilang matataas na pinuno ng LAF na kaalyado ng partidong kaalyado ng Hezbollah. May mga mungkahing pagbabawas sa budget na inilabas ng White House para sa LAF. Pero si Pangulong Trump sa kanyang pagpupulong sa Pangulo ng Lebanon ay nagsabi na naniniwala siyang kayang maging sapat sa sarili ang LAF na sa madaling salita, hindi ko siya direktang sinisipi rito na kaya nilang magawa ang trabaho. Magkasalungat ang mga mensahe dyan. Sa tingin ba niya sapat ang reputasyon at kredibilidad ng LAF para makipagtulungan sa Israel at magawa ang trabaho? Hindi ko tinatanggap ang palagay na yan. Ang sanksyon ay para sa mga taong sangkot sa mga gawain laban sa soberanya ng gobyerno ng Lebanon. Malinaw ang mensahe nito. Kahit anong industriya, kung sasali ka sa ganong gawain, nanganganib kang mapatawan ng sanksyon. Iyan ang ibig sabihin ng mga sanksyon, kabilang ang itinalagang embahador ng Iran na idineklarang persona non grata ng gobyerno ng Lebanon, ngunit tumangging umalis. Kaya malinaw ang layunin ng mga sanksyon na iyon at bahagi talaga ito ng isang estratehiya para suportahan at palakasin ang kakayahan ng gobyerno ng Lebanon. Iyon ang dahilan ng mga sanksyon na iyon. Makikita natin ang pagdami ng hakbang, gaya ng nabanggit ng kalihim, gaya ang napag-usapan ng Pangulo, para mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan ng Lebanon at magkaroon ng isang soberanong pamahalaan dito. Ang pamahalaan ng Lebanon ang lehitimong kinatawan ng mga mamamayang Lebanese. Oo, binigyan din ng Pangulo at kalihim ang pagsisikap palakasin ang institusyon ng Lebanon para muling gumana at maging kapani-paniwala. Parehong paraan na nakita natin sa Syria, sinisuportahan ang gobyerno ni al-Shara, pinapaandar ang ekonomiya at tinatanggal ang mga parusa. Mayroon ba na namang natutunan? Hindi naman magkapantay ang sitwasyon pero may natutunan ba mula sa tagumpay ng pagpapatakbo muli ng gobyerno ng Syria na pwedeng magamit ng State Department sa Lebanon? Magkaibang sitwasyon ito at malinaw ang mga sagot. Ibig ko sabihin, ang nakikita natin pagdating sa mga pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Israel at gobyerno ng Lebanon ay talagang pag-uusap ng dalawang bansang iyon para malaman ang pinakamainam na paraan para matiyak ang seguridad, kasaganaan at soberanya.
Kaya nakikita natin na nagaganap ang mga pag-uusap na iyon. Sa Syria, ang pinag-uusapan natin dito ay mga hakbang, halimbawa, para magbigay ng waiver sa ilang gawaing saklaw ng sanksyon, hikayatin ang muling pagpasok ng mga pamumuhunan sa ekonomiya pabalik sa Syria. Nakita natin kamakailan ang isang anunsyo sa pagitan ng Syria at Iraq, halimbawa, tungkol sa pipeline na magpapalakas sa mga pagsisikap na iyon. Sa tingin ko, makikita rin natin dito ang halimbawa ng Syria bago pa ang kasalukuyang gobyerno. Isang rehimen na humahadlang sa ating laban kontra terorismo at ISIS, halimbawa. Ngayon, may katuwang na tayo laban sa ISIS, isang makasaysayan pagbabago sa rehiyon. Malinaw ang posisyon ng Pangulo tungkol sa Syria. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ng Syria na maging dakila. Walang minamaliit sa mga hamon dito. Pero malinaw ang Pangulo. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang Syria na maging dakila. Pinuri niya ang ilang hakbang na ginawa sa Syria para makamit ang mga layuning iyon. Patuloy tayong tumutulong sa Syria para makamit ang layunin ng isang matatag at mapayapang bansa, na payapa sa loob at payapa sa mga kapitbahay nito. Malinaw na may mga alalahanin ng Israel. Ibig ko sabihin kulang pa nga yan. May mga alalahanin sa seguridad ang Israel sa rehiyong yon, lalo na pagdating sa Syria. Sa Lebanon, minsan ang mga alalahanin sa seguridad ang nagiging hadlang kay Pangulong Trump, kalihim Rubio. Ipinapatupad nila ang paraan na tingin nilang pinakamainam, pinakamabilis o pinakaepektibo. May palitan ng pananaw sa mga pag-uusap na ito at minsan naririnig natin ang Pangulo na magkomento tungkol dito. Mga pag-uusap na yon dito. Gaano isinasaalang-alang ng Departamento ng Kalihim at ng Pangulo ang mga alalahanin sa seguridad ng Israel? Paano ito nababalanse habang tinutupad ang misyon ng administrasyon? Ganito kasi yan, madalas kaming nagkakaroon ng pag-uusap kasama ang ating mga Israeli na katuwang. Bahagi yan ng pagiging mabuting partner, ang magkaroon ng mga ganoong pag-uusap. At nakita naman natin, gaya ng nabanggit mo, na tinalakay ng Pangulo ang mga iyon. Hindi ko nadadagdagan pa ang paglalarawan niya sa mga pag-uusap na iyon sa kahit anong paraan o papasok sa mga pribadong diplomatikong usapan tungkol dito. Uulitin ko ito dahil mahalaga. Ang prinsipyo natin ay seguridad at soberanya. Kasaganaan, naniniwala kami na kayang-kaya nating makamit ang mga bagay na iyon at kaya gusto naming magbigay daan para mangyari ang mga pag-uusap na ito. Kaya napakahalaga nito. Halimbawa, pagdating sa Lebanon, nag-uusap ang pamahalaan ng Lebanon at Israel ukol sa susunod na hakbang para masiguro ang pagbuwag ng mga estrukturang terorista at mas mataas na seguridad para sa Israel. Kaya ang Estados Unidos, syempre, ay nakatuon sa pagsusulong ng aming pambansang interes dito. Pero ang aming pambansang interes ay tungkol sa kapayapaan at kasaganaan para sa rehiyon. Bumabalik tayo muli sa pagbisita ng Pangulo sa rehiyon, pinag-uusapan ang ginintuang panahon para sa gitnang silangan. Naniniwala kaming posible talaga yon. Batay sa mga prinsipyong yon, nagsisimula ito sa pag-uusap at pagsasama ng mga tao sa usapan. Nagsisimula iyon sa pagbibigay sa mga bansa ng kakayahang magtayo ng mga infrastruktura at institusyon na kailangan para matiyak na sila ay may soberanya sa kanilang mga teritoryo. Mapayapa sila sa loob ng sarili nilang bansa. Binubog natin ang mga estrukturang terorista para matiyak na makikita natin ang seguridad, kapayapaan at kasaganaan. Ginanggit mo ang pagbisita ng Pangulo sa rehiyon, pero mas bago ang pagpunta ng kalihim noong may pansamantalang tigil putukan sa US at Iran sa panahong umiiral ang Memorandum of Understanding. May ilang analyst na tingin ay ginawa niya ang pagbisita para maibsan ang mga alalahanin at pagkadismaya ng mga kaalyado ng Amerika sa Gulf tungkol sa kanilang depensa. Paano kung umatake ulit ang Iran? Tungkol sa kung paano naganap ang digmaan, ano ang layunin at naging resulta ng pagbisita ni Sekretaryo Rubio? Ito ay pasasalamat sa mga kaalyado at katuwang sa Gulf sa tapang, tibay, pamumuno at suporta na ipinakita nila sa Estados Unidos laban sa pag-atake ng Iran. Nagkaroon ba ng tensyon? May tensyon ba sa pagitan ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa Golpo? Ang matibay nating pakikipag-partner sa mga kaalyado at katuwang at nagkakaisa ang lahat sa prinsipyo na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang rehimen ng Iran. Nakita mo ang isang makapangyarihang pinagsamang pahayag mula sa GCC, halimbawa, na malinaw na naglahad ng prinsipyo. Sa Strait of Hormuz, pagdating sa rehimen ng Iran o sa iba pang mga issue, nakikita natin ang mas pinatibay na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at ng ating mga kaalyado at katuwang sa Gulpo. At talaga, iyon ang layunin ng biyahe na yon, isa sa mga pangunahing layunin ng biyahe na yon. Bukod pa sa pagdalo sa GCC at pagtalakay sa mga issue, kasama ang ating mga katapat ay upang pasalamatan ang mga bansang hinarap ang mga pag-atake ng rehimen ng Iran at ang kanilang tapang, ang kanilang katatagan, ang kanilang suporta. Nakikita natin ang pagkakaisa sa prinsipyo na huwag hayaang magkaroon ng sandatang nuclear ang rehimen ng Iran. Sa pinakaugat, walang kapayapaan sa gitnang silangan kung magkakaroon ng nuclear na sandata ang rehimen ng Iran, ayon sa Pangulo at Kalihim. At ang nakikita natin sa pagpunta ng Kalihim sa rehiyon ng Gulpo ay upang tiyakin na muling pinagtitibay natin at pinasasalamatan din ang ating mga kaalyado at katuwang sa suporta at pamumuno na kanilang ipinakita. Mula sa estratehikong pananaw, nagkakaisa ang rehiyon laban sa isang kahaway. Gusto na rin ng pamahalaan ng Lebanon na paalisin ang Iran. Sa puntong ito,
Tingnan mo ang kabuuan ng sitwasyon. Ibig kong sabihin, ang pagsulong ng Abraham Accords ay isang pananaw. Paano ngayon haharapin ng administrasyon at State Department ang sitwasyong ito kung saan lahat ay nais ng mawala ang rehimeng ito? At gamitin ito para sa pangmatagalang benepisyo, sa pangmatagalang estratiya, sa pangmatagalang misyon dito. Una, layunin nitong pigilan ang rehimeng Iranian na magkaroon ng sandatang nuclear. Iyan ay hindi katanggap-tanggap na banta sa rehiyon at Estados Unidos. Banta rin yon sa buong mundo. Hindi dapat hayaang mangyari yon. At malinaw na inuulit-ulit ng Pangulo ang pahayag na yan. Dahil sa mga hakbang ng Pangulo laban sa rehimen ng Iran, naging mas ligtas ang rehiyon at mundo. Ang Operasyon Minute Hammer na sumira sa mga nuclear site na yon, Operasyon Epic Fury na nagpahina sa kakayahan ng rehimen ng Iran sa mga kumbensyonal na sandata. Kamakailan, nagkaroon tayo ng MOU pero nilabag ito ng rehimen ng Iran kaya kumilos ang Pangulo. Iyan ang mga aksyon na nakita natin nitong mga araw. Dahil sa mga hakbang na ginawa ng Pangulo, naging mas ligtas ang rehiyon, ang mundo at ang Estados Unidos. Iyan ang pangunahing layunin. Hindi itinatago ng Pangulo na nais niyang mapalawak ang Abraham Accords, makamit ang kapayapaan, kasaganaan at tumaas ang pamumuhunan sa ekonomiya sa ilalim ng kanyang administrasyon. $1 trilyon na bagong pamumuhunan ng Estados Unidos at kaalyado nito sa gitnang silangan. Ang ugnayang pang-ekonomiya na iyon ay nagdudulot ng napakaraming benepisyo, nagdudulot ng napakaraming trabaho para sa mga mamamayang Amerikano, nagdadala rin ng mga benepisyo para sa rehiyon. Ang pamumuhunang pang-ekonomiya na iyon ay mahalaga sa kung paano inilarawan mismo ng Pangulo ang kanyang paraan sa pakikitungo sa patakarang panlabas. Mahalaga ang ekonomiya at ang balanseng ugnayang pangkalakalan. Importante ang pamumuhunan sa pagpapabuti ng relasyon, pagpapalakas ng ugnayan at pagtitiyak ng seguridad at kasaganaan. Pag-usapan natin yan, ang aspetong pang-ekonomiya, gaya na sabi mo, ang naging sentro ng maraming bilateral at multilateral na kasunduan sa administrasyong ito, lalo na sa Gulpo at Israel. Pagdating sa mga oportunidad doon, nakita natin ang mga kasunduang nilagdaan. Nakita natin ito nang dumating ang leader ng Qatar, nung dumating ang leader ng Saudi ATBP. Ano pang natitira dyan? Marami pang pwedeng gawin. Patuloy pa rin ang pagkilos para maisa katuparan ang napakarami sa mga kasunduang iyon. Patuloy nating nakikita ang mga bagong kasunduan na pinipirmahan at pinag-uusapan, hindi lang sa gitnang silangan, kundi sa buong mundo. Pagdating sa pamumuhunan sa Estados Unidos, ang kaunlarang pang-ekonomiya ng rehiyon ang magdadala sa tinatawag na gintong panahon. Kaya talaga, $1 trilyon, halagang wala pang kapantay. Parang tuwing matapos makipag-usap ang Pangulo sa telepono o bumisita sa rehiyon, may dala siyang magandang balita pagbalik niya. May kasunduan sa pamumuhunan na magpapabuti sa parehong bansa, kaya tuloy ang mga pag-uusap. Pinatitibay pa natin ang ugnayang pang-ekonomiya sa mga kaalyado at katuwang sa gitnang silangan. At iyon, muli, ay nananatiling mahalagang bahagi ng ugnayang ito. Bahagi pa rin ba ito ng plano para sa Gaza? Ganito, tingnan mo, ang plano para sa Gaza, ito at ito na yon. Bawat isa sa mga bagay na ito ay may pangunahing layunin ng kapayapaan at kasaganaan. Ipinapakita nito ang consistent na pananaw ng Pangulo sa Gaza. Malinaw naming sinabi na ipinapatupad namin ang planong pangkapayapaan ng Pangulo para sa Gaza. Ang mahalaga dito at nakasalalay dito ay ang demilitarisasyon ng Hamas. Yan ay sinabi na ng Pangulo at kalihim mula pa simula. Kaya mahalaga ito. Nakikita natin ang lupon ng kapayapaan na nag-aanunsyo nitong mga buwan para ipatupad ang plano ng Pangulo. Sa kagawaran ng Estado, nananatili kaming nakatuon sa planong iyon ng kapayapaan at sa pagsasakatuparan nito. Mahirap ang pagkamit ng kapayapaan. Ang Pangulo ay nanungkulan na may layuning agad na tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine sa isang araw. Nabawasan nito ang mga sigalot sa mundo, pero may natitira pa ring apoy. Nalaman na ba ng administrasyong ito kung paano at ngayon ay pinaplano na ang pangmatagalang solusyon sa mga sigalot na ito? Dahil ang Pangulong ito ay gusto agad-agad ang mga bagay, gusto niyang natapos na kahapon pa. Hindi ganun gumagana ang pagkamit ng kapayapaan. Handa ba ang administrasyong ito sa pangmatagalan sa Gaza, Lebanon at iba pa? Sa totoo lang, dahil sa pamumuno ng Pangulo, kaya natin nakita ang mga nagawa, lalo na pagdating sa Gaza, halimbawa, ang pagpapalaya sa mga bihag, isang bagay na inakala ng marami na imposibleng mangyari, ngunit naging posible dahil sa pamumuno ni Pangulong Trump at sa kanyang pagsisikap dito. Ang pagsasama-sama ng napakaraming bansa na may iisang layunin na makamit ang kapayapaan at kasaganaan para sa mga tao ng Israel at mga tao ng Gaza. Nakadepende ito sa demilitarisasyon ng Hamas. Kaya patuloy naming ipinatutupad ang mga kasunduang ito. Pero sa tingin ko, mahalagang bigyang diin na ito ay dahil sa pamumuno ng Pangulo. Na kung titingnan mo ang mga kasunduang pangkapayapaan sa buong mundo, iyon ang naggala sa mga tao sa mesa ng pag-uusap. Pinagtipon ang mga tao at nagawa ang mga bagay na inakalang imposible. Siyempre, tulad ng sabi ko, pagdating sa Lebanon at Syria, hindi namin minamaliit ang mga hamon na hinaharap natin. Malinaw sa amin, malinaw sa Pangulo at sa kalihim ang tungkol dyan. Tuloy ang pagtutok namin sa pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan at pagtukoy ng mga paglabag dito. Ipinahiwatig na ng Pangulo, ng kalihim
at ng iba pa ito. Aksyon kami ng naayon upang matiyak na susundin ng mga partido sa mga kasunduang ito ang mga napagkasunduan nila. Kaya nakatuon kami sa pagpapatupad ng mga kasunduang pangkapayapaan. Naging posible lang ito at mga nagawa dahil sa pamumuno ni Pangulong Trump sa maraming bahagi ng mundo. Pati na rin ang tapang ng mga leader na iyon. Kapag mahirap makamit ang kapayapaan, gaya ng nabanggit mo, mahirap makamit ang kapayapaan dahil sa napakaraming dahilan. Bahagi nito ay dahil kailangan ng tapang para sa mga sangkot sa labang ito na umupo sa mesa ng pag-uusap. Upang umupo sa tapat ng taong kaaway mo o kahit hindi direktang sangkot, makipag-usap sa mga taong may alitan ka at maabot ang mga kasunduan para sa kapayapaan. Pinupuri namin ang tapang ng mga nagkusang lumahok sa mga usapang ito. Nananatiling nakatuon ang Estados Unidos sa ilalim ni Pangulong Trump na ipatupad ang mga kasunduang pangkapayapaan at lutasin ang mga alitan. Sa palagay ko, kunang ang salitang footprint dahil malinaw na may presensya ang administrasyong ito. Sa gitna ng silangan, lalo na sa alitang kinasasangkutan ng Iran. Nagkaroon ng bagong focus sa kanlurang hemispero. Malinaw na layunin ito ng administrasyon at kailangan nating bigyang pansin ang mas malalapit sa atin. Nakikita natin ito ngayon, lalo na sa Cuba. Isang ulat kamakailan ang nagpapakita ng koordinasyon ng ilang organisasyon at grupong advokasya at aktivista sa Amerika sa pamahalaan ng Cuba. Kabilang dito ang Democratic Socialist of America na hindi kaalyado ng Israel at ang Code Pink, isa ring organisasyon malinaw na hindi kakampi ng Israel. May koneksyon ba dito sa anumang paraan sa pagitan ng sinusubukang ipatupad ng gobyerno ng Cuba sa kanilang bansa at sa rehiyon? At ano ang nangyayari sa mas malawak na mundo? Sa tingin ko, pinakamainam na sagot ay pag-usapan ang ministerial na pagpupulong noong nakaraang linggo tungkol sa pagdami ng political terrorism, lalo na ang terorismo ng dulong kaliwa sa Estados Unidos. Nakikita natin na ang terorismo ng dulong kaliwa ang may pinakamaraming anti-gobyernong pag-atake at mga plano kumpara sa ibang ideolohikal na grupo sa 2025. Sa Europa, ang terorismo ng dulong kaliwa ay kasing dami ng jihadist na grupo sa dami ng pag-atake. Ipinapakita nito ang laki ng issue. Ang Cuba, gaya ng sinabi ng kalihim at sa ulat, sumusuporta sa ekstremismo ng dulong kaliwa na nagdudulot ng pagtaas ng karahasan. At dito sa Estados Unidos, malaki ang aming pangamba tungkol sa network. Ang dekadang impluensya at paniniktik ng rehimeng Cuban sa Estados Unidos ay patuloy na ipinatutupad. Malinaw na binanggit sa ulat para ipabatid ito sa mga mamamayang Amerikano. Narito ang ebidensya na makikita ninyo mismo. Marami rito ay pampubliko at ipinagmamalaki pa ng ilang grupo. Nakakagulat. Ang ugnayan nila sa rehimeng Cuban. Sila na mismo ang nagsasabi nito. Nagsasalaysay ito ng kwento at inilalantad ang katotohanan. Siyempre, pagdating sa terorismo ng dulong kaliwa at ito rin ay tinalakay ng kalihim, nakikita natin ang pagsasanib ng iba't ibang uri ng terorismo at ang pag-overlap ng mga koneksyon, halimbawa, sa pagitan ng mga teroristang proxy ng Iran at ng mga malalayong kaliwang grupong terorista. Dito makikita ang pagdami ng mga koneksyon dahil sa pagsasanib. Maaring tumataas ang motibasyon sa mga planong terorismo, pero sa pinakaugat, ito ay naging isang nakaligtaang aspeto sa paraan ng ating pagharap sa kontraterorismo. At ito ay isang nakaligtaang aspeto na determinadong tugunan ng administrasyong ito upang mapabuti ang ating kakayahan na labanan ang mga teroristang grupong dulong kaliwa para masiguro ang komprehensibong estratehiya kontra terorismo na nagpoprotekta sa mga Amerikanong mamamayan, kaalyado at katuwang. Mahigit 65 ban sa ministerial na iyon, kabilang ang Israel at iba pang kaalyado at katuwang. Binanggit ni Secretary Rubio sa ministerial na iyon ang tungkol sa bulag na bahagi, ngunit binanggit din niya ang mga estadistika na may kaugnayan sa jihadi na terorismo. At ang pangunahing punto, hindi ko ito tuwirang sinisipi, pero ang pangunahing punto ay ito, ay talagang malaking problema, 15. 20 taon na ang nakalipas. Hindi ito tuluyang nawala, pero ayon sa estadistika, bumaba ito sa antas na kaya ng pamahalaan, bagamat di pa katanggap-tanggap. Ngayon, ibang uri ng terorismo naman ang kailangang harapin. Ayokong talakayin ang nararamdaman, pero bakit parang hindi bumaba ang jihadi terrorism? Kitang-kita noong Oktubre 7 at pinyatawan ng parusa ng administrasyon ang Muslim Brotherhood at ilang sangay nito. Ibig sabihin parang hindi naman ganun ang nangyayari. Patuloy naming tinatrato ng seryoso ang problemang ito at nabanggit mo na ang mga parusang ipinatupad namin. Patuloy kaming nakikipagtulungan sa mga kaalyado para labanan ang mga teroristang proxy ng Iran. May kampanya kami ng matinding presyon laban sa rehimen ng Iran para pigilan silang pondohan ang mga teroristang proxy nila sa mundo. Seryoso namin itong tinatrato. Ang tinatalakay ng kalihim ay ang mga kasangkapan laban sa terorismo na mayroon tayo. Hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang banta, ngunit ibig sabihin ay meron tayong mga kasangkapan laban sa terorismo na sa maraming pagkakataon ay matagumpay na nakapigil ng mga pag-atake sa buong mundo. Mahalagang kilalanin ang mga matagumpay na kasangkapan. Dapat nating tugunan ang mga blind spot at patuloy na gumawa ng paraan para masiguro na natutugunan ang mga nagbabagong banta.
Ito ang tinutukoy ng kalihim, ang katotohanan na kaya nating tugunan ang mga banta ng terorismo. Kaya nating magtulungan upang tugunan ang mga banta ng terorismo. Patuloy nating tinutugunan ang terorismong jihadist at nananatili itong mataas na prioridad. Bahagi ito ng pambansang estratehiya sa seguridad na tumutukoy sa ganitong terorismo. Pero may mga kasangkapan tayo rito na maaari nating pag-ibayuhin. May napatunayan na tayong record ng internasyonal na kooperasyon sa pagtugon sa bantang ito. Binigyang diin ni Sekretaryo na dapat nating ipagpatuloy at palakasin ang kooperasyon na iyon. Kailangan nating tingnan ang mga nagawa natin noon. Alamin kung alin ang naging epektibo, ayusin ang mga hindi naging epektibo, at tiyakin na nagtutulungan tayo para mapanatiling ligtas tayong lahat. May 20 segundo lang tayo, kaya dapat maikli ito. Si Sekretaryo Rubio ba ay tatakbo sa pagkapangulo? Hindi ko sasagutin ang tanong na yan. Ako ang tagapagsalita ng kagawaran ng Estado. At hanggang dyan na lang ang sasabihin ko. Kailangan namin hanapin ang sagot sa pagdaan ng panahon. Tommy Bigat, tagapagsalita ng kagawaran ng Estado, maraming salamat sa oras na ibinigay mo. Pinahahalagahan namin ito. Salamat sa pag-imbita sa akin. Makakausap ka ulit namin sa susunod dito sa American View.